Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa isyu ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea. At alam mo, buti nga mabait pa si BP Sara Duterte dito eh. Pero tablado ho yung media dito. Alam niyo kung bakit? Ito ay simpleng tanong eh, na hindi naman siya dapat talagang sasagot. Ewan ko ba bakit itong mga vlogger na bayaran ng administrasyon na ito, paulit-ulit pa rin, bakit di nagsasalita si BP Sara Duterte sa China? Parang mga tanga lang eh. Una-una, hindi naman po trabaho ng isang vice presidente ang dumaldal. Alam niyo ho ba yun? Pangalawa, Secretary of Education si Vice President Sara Duterte. Tapos gusto niyong pasagutin tungkol sa foreign relations? O di kaya sa issue ho na dapat ang sumasagot, una yung militar. Actually, ang dapat lang talagang sumasagot dyan, walang iba kung hindi ang Pangulo. Kasi siya nga ho ang chief architect pagdating ho sa foreign policy. Yan po ay sensitive. Alam niyo ho ba kung bakit ang chief architect ng foreign policy ay walang iba kung hindi ang presidente? Kasi napaka-sensitive ho ng issue na yan. Dapat ho talagang pinag-aaralan ng maigi ang issue pagdating ho sa relasyon sa ibang bansa. Kasi ho, tandaan ninyo, marami hong mga nangyayari sa ibang bansa na eto'y noong pang dekada-dekada na ho ang mga nakaraan. Ibig sabihin ho, hindi ho ito bagong mga pangyayari. Ito po ay resulta ng mahabang panahon kung bakit nagkaganyan. Ibig sabihin ho, matinding pag-aaral ang dapat gawin dito. Kaya hindi ho pwedeng ang mga humihirit dito yung mga bida-bida. Hindi ho pwedeng kung sino-sino nagsasalita dito. Yan ho, dapat ang presidente lamang po ang talagang nagsasalita. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba, siya lang ho ang pwedeng magsalita. Ngayon, marami na. Nandyan si Panelo, nandyan si Roque. Hindi ho, totoo, di ba? Yun ho ang katunayan niyan. Dapat ho ang presidente lang ho ang nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit pinagpipilitan nila. Isipin nyo tanungin kayo, halimbawa lang, sabihin kay BP Sara Duterte, Madam Vice President, anong masasabi ninyo tungkol dito sa resort sa Bohol? Parang ganun yung tanong eh. Sandali, ako ba ang sekretary ng DENR? Bakit akong tatanungin mo? O di kaya ang tatanong kay BP Sara Duterte, Madam, anong masasabi mo at si Chavit Singson nahuling dumaan sa busway? Di ba ho, dapat tanungin dyan yung MMDA o di kaya DOTR, o di ba? Kasi nasa ilalim niya ng LTO, yun ang dapat tanungin. Ano tinatanong nyo kay BP Sara Duterte? Mga hindot pala kayo eh. Hindi ho, yun doon talagang di ba? Alam mo, particular ho ang mga Duterte, ayaw ng ganyan. Kita nyo, pansinin nyo si Basti, si Mayor Basti Duterte. Alam nyo, di ba, kabilin-bilinan sa amin, wag nating pag-uusapan ng national ha. Kasi nga, siguro winarningan na kami kasi mababara lang kami. Kasi ano naman ang pakialam ko sa national? Totoo. Totoo naman kasi honest sila na sandali, hindi namin linya yan eh. Hindi ho namin hindi kami dapat tinatanong sa mga issue tungkol sa China.
Ang issue lang yung sa lugar ko, yung ginagawa kong pagpapatakbo sa Davao. Ganun ang mga Duterte. Kung ano lang yung trabaho nila, yun lang dapat. Etong mga media, medyo todo-todo O sabi nito isa, si Lakas Janet, todo black propaganda sa mga Duterte. Ito meron akong, ito sinabi ko na ito Uulit-ulitin ko lang para ho sa kaalaman nyo. Di ba sinabi ko naman sa inyo, ang laki ng pera na siraan ng mga Duterte, particular si VP Sara Duterte. Ang laki ho ng pera. Actually, hindi lang po ako nagsabi niyan. Pero akong unang nagsabi niyan, nireveal ko sa inyo na may mga kukuning vlogger para siraan si VP Sara Duterte. Ako ho una nagsabi niyan. Pangalawa ho, si Senator Amy. Pero si Senator Amy may halagang 400 million ba yun? Na para siraan si VP Sara Duterte. Paulit-ulit, magagalit si Libayan. At least, hindi pa ulit-ulit yung words ko. Atatatak, mga ganun. Grabe yun. Di ba ho? Kaya ang tanong lagi natin dyan sa mga yan, lalo niya, tanong natin yan kay Cass Janet. Cass Janet, magkano ang natanggap mo doon sa sinasabi ni Senator Aiming 400 million? Tanong natin si Cass Janet, magkano ang natanggap mo doon? Kasi at least, umamin, di ba? At least umamin si Makagago. Di ba? At least umamin si Makagago na siya talaga bayaran. O mas kahit papaano, kahit disgrace to the human race, etong si Makagago, kahit papaano naging honest siya. Di ba? So itanong nyo dyan. Live daw si Cass Janet ngayon. Tanong nyo, puntahan nyo muna siya. Tanong nyo, magkano daw? Di ba? Grabe ka naman, Randel Bunagan, 500. Sino nagsabi sa'yo niyan? Grabe ka naman. Hindi ako naniniwala dyan. Itanong ko na ba? Si Jay, sige na Jay, tanong mo na. Tapos maglipatan na tayo doon. Parang maganda bigayan doon. Eto si Jay Guevara, frustrated to Kasi walang bigayan dito kasi one time nung ito biro-biruan lang Baka maniwala kayo Nag-dinner kami ni Jay Guevara kasama si Boss Dada tsaka si Coach Oli. Kinalabit ako ni Jay Guevara. Sabi niya, "Boss, magkano ba bigayan dito?" Sabi ko, "Well, kape lang ang bigayan dito. Ito kape, magkape tayo." Hindi, joke lang po yung walang pong ganun Hindi, totoo. Siguro, kaya magugulat yung mga dito. Wala hong bigayang nagaganap dito. Dito taghirap dito. Kain-kain lang. Di ba? Boss Dada, baka nga nag-i-expect ng pamasahe si Jay dun wala Mahirap, wala talaga Kain lang tayo ng munggo, pwede na yun. Hanggang doon lang tayo Kaya nga, ito. Bakit ko kinikwento ito? Alam nyo, ganito kasi ang nangyayari ngayon sa social media. Talaga meron silang operasyon na siraan po si VP Sara Duterte. Kaya kahit ano na pong issue, ibabato nila. Kahit nga ito Sabi ko nga sa inyo, baka in the future, sisihin si VP Sara Duterte kung bakit nagtatago si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, tinanong sa kanya yan Ano masasabi sa pagtatago ni Pastor Kibuloy? Ang daming tinanong tungkol sa kanya dyan Sabi ko, ano naman ang kinaugnayan ni VP Sara dyan? Yung Ale, bising-bising kakatrabaho, di ba? Hindi kay VP Sara nakalihim ng Department of Education. Kasunod yan ng panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangunguna niya sa SWS Presidential Survey.
Napakalayo pa kasi ng 2028 para natin na pag-usapan siya ngayon. Ang ginagawa lang natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna, mag-contribute tayong lahat. Ayan, isa pa niyan. 'Di ba paulit-ulit pinupolitika si VP Sara Duterte nitong mga bayarang vlogger, 'di ba? Tapos magagalit sila kay VP Sara Duterte, pero tingnan mo ha, anong paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara Duterte? Paulit-ulit niya sinasabi, tsaka na yung politika, ang aga-aga naman ng 2028. Dapat muna nation building tayo. Dapat muna suportahan muna ang administrasyon. Isipin nyo ha, kahit anong paninira nitong mga tanso vlogger na ito, hindi ho nagbitaw ng masama si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Yung iba nga inip na eh. Di ba? Yung iba naiinip na, ilang mga supporter ng Duterte naiinip na. Nabanata ni VP Sara Duterte si Marcos. Pero gayunpaman, hindi ho lahat. Gayunpaman, hindi ho niya ginagawa yun. Kita nyo napaka-professional nitong alin na to. Napaka-professional ni Madam VP, di ba ho? Pero etong mga bayarang vlogger, itong mga tanso vlogger na ito, araw-araw talaga ang laman ng kanilang vlog, wala ho silang positive news about their president. Ang meron lagi negative news about Duterte, about Kibuloy, about VP Sara Duterte. Pansinin ninyo. Mas may mga nasasabi pa nga tayong magandang ginagawa ni Pangulong Marcos kaysa sa kanila eh. Ano ba talaga ang trabaho ninyo? O nga pala. Hindi nyo nga pala amo si Marcos. Ako naniniwala ako eh. Eto naniniwala ako. Hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayarang vlogger. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi nga man lang ni sila nagsasabi ng mga good news ni Presidente eh. Nanggagaling ho sa iba. Walang iba kung hindi dyan kay Tamba. No, sa tingin ko Hindi, ito honest to. This is an honest opinion. Hindi na eh. Ako, I don't think, from my side, I don't think magandang idea na kumuha pa si Presidente ng vlogger na para siraan si VP Sara Duterte. I don't think. Hindi niya gagawin yon. Feeling ko lang feeling ko ang gagawa niyan, yung susunod na makakalaban. Kasi, alam mo, eto this is just my own opinion. Knowing the President, nung mga, kasi nakausap po natin, doon sa mga, doon dati pa po na nakakausap po namin, si Bongbong Marcos, chillax lang yan eh. Chillax. Hindi, ito being honest, chillax lang yan. Hindi yan yung pa-atake mode, hindi. Siya ho yung tipo ng, okay. Although may negative yun. Pero at the same time, ano lang siya, para siyang, okay. Ang kanya is to survive this presidency. Ang kanya, yung maitaguyod uli yung pangalan nila. At yung kanya, baka malamang mawala yung mga kasong dapat niyang tanggalin. Yun lang sa kanya. Feeling ko yun lang. Yun lang yung kanya eh. Yun lang yung concern niya. Mag-survive lang. Matapos lang ito. Yun lang. Kaya lang, merong mga amuyong. Yun ang problema, yung mga amuyong. Sa paligid. Yun ang hindi natin alam. Ang isang alam kung talagang pinaka-amuyong dyan, walang iba. Ito marami kasi nagsasabi, di ba malamang si Lisa Marcos yan? Ito, in my own opinion ito sarili kong opinion, sa pagbabasa ko, Lisa Marcos is just being a wife. Tama ba? Yung English? Nagiging asawa lang siya. Na pag binabanatan yung asawa niya, nasasaktan siya. Pero yung galaw, ako, feeling ko hindi. Decision, maybe nakaka-contribute siya or maybe siya minsan nagdidesisyon.
Pero ang talagang dumidiskarte dyan, ito kasi madagal ko nang alam to eh. Ang talagang dumidiskarte dyan, walang iba kung hindi si Speaker. Pagdating mo sa issue ng politika, etong mag-asawa hindi naman po yan dati ha. Ewan ko ngayon. Pero dati, hindi naman po sila yung tipong sa politika. Hindi sila ganun kaano eh. Chillax siya mag-asawa na yun eh. Pag nakasama niyo, pag nakita niyo yan, chillax lang yan. Relax lang yung mga yan. Ang lahat ng thinking kung paano dumiskarte, etong si Romualdez, siya na talaga ang political operator ever since ng mga Marcos noon. Ito walang biro. Kaya eto'y sa pagkakilala ko. Kasi tandaan ninyo, dati kami nagpupunta ng mga event nila, kahit birthday ng kanyang ina, pinuntahan po namin yan, may mga picture po kami yan. Kaya yun yung pagkaalam ko eh. Ang talagang magaling pagdating sa politika, sa pamilya nila si Senator Amy at saka si Romualdez. Kaya nga sila nagbabanggaan eh. Kasi magkaiba sila ng desisyon. Hindi nyo ba napapansin? Magkaiba sila ng desisyon kaya sila nagbabanggaan. Etong mag-asawa parang nakikinig lang. Siguro kaya nagagalit si ate kasi mas pinakikinggan si speaker kesa kay ate. Parang ganun eh. Parang ganun ang kinalalabasan. Mas pinakikinggan si Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba ang challenge ko nun, Mr. President, Bongbong Marcos, ang challenge ko nun, tanggalin mo si Romualdez sa pagiging speaker at huwag kang makinig dyan, maaayos yung administrasyon mo. Hindi, yun ang feeling ko. Kasi lahat ng bagay, pansinin nyo, lahat ng issue nang gagaling sa House. Issue ng SMNI, issue ng paninira kay BP Sara Duterte, galing lahat sa House. Issue ng pagbabago ng konstitusyon, issue galing sa House. Pansinin nyo yun.